Mabuhay mga Malaya, at sa video na ito ay mag-voice over lang muna ako dahil pupunta tayo ngayon sa Philippine National Museum of Anthropology. So dito kasi maraming mga artifacts na may kinalaman sa pre-colonial practices or mga pre-colonial spirituality, kaya gusto kong i-share sa inyo. At dito, nung pumunta ako nung una, hindi ko napansin na may balete. Pero ngayon, nagulat ako na may mayabong na balete pala dito. Siguro dati, maliit pa to. I guess mga 4 times or pang 4th time ko na ito na makarating dito sa National Museum. So baka dire-diretso lang ako sa loob before, kaya hindi ko na pansin itong balete na ito. Or baka maliit nga lang talaga siguro siya dati. So yan, napakaganda ng weather ngayon, hindi maaraw, kaya naman hindi maalinsangan sa pakiramdam. And dito muna kami sa labas pansamantala habang inaantay yung ibang mga kasama namin. At napakalaki tignan, nakakalula tignan sa laki ang National Museum of Anthropology building. So ayan, pumasok na kami sa loob at mainly nakikita namin dito is of mga burial jar. So maraming mga burial jar, yung mga secondary burial jar. So sa first floor pa lang ito. Pero after nitong first floor, nag-decide kami na pumunta sa pinakataas para pababa yung pag-check namin sa mga artifacts at saka iba pang mga naka-display o dito sa National Museum. So bakit nga ba maganda bumisita sa National Museum of Anthropology? Kasi dito marami kang makikita. Unang-una, may kinalaman sa kasaysayan at may mga bagay dito na may kinalaman sa diwataan practice, like kung ano yung mga gamit ng mga ninuno natin sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa spirituality, sa kultura, sa tradisyon. So isa na nga dito nangunguna yung mga secondary burial jar. Yung nakikita nyo dyan ay mga bahagi ito ng mga secondary burial jars. So kapag namatay ang isang tao, tapos yung buto ng namatay ilalagay sa burial jar or secondary burial jar. Tapos dito may mga baybayin din na parang gallery. So, iba-iba yung naka-display dito. I believe yung mga nandito ay mga na-discover na mga artifacts, pero yung iba parang contemporary, parang pinost na lang nila dito para may idea about sa baybayin. At hindi lang naman baybayin ang feature dito, meron nila ding mga panulat ng mga sinuunang Filipino sa ibang bahagi ng ating bansa, kasi hindi lang naman baybayin literally or baybaying Tagalog ang meron tayo, dahil meron din tayong ibang mga baybayin. Ito nakikita natin dito ay ang ritual pot ng Kalatagan. So ang ritual pot kasi na to, may nakaukit pero hindi masyadong kita dyan. Actually meron akong ginawang pot na may inukitan din ng baybayin. Hindi ko lang sure kung na-show ko na yun dito or naipakita ko na dito yun sa channel natin, but next time pakita ko siguro. Ito naman mga tao-tao na may mga ukit din na mga baybayin script or baybayin characters. So marami pa dyan sa paligid. So may mga sa Hanunoom, Mangyan, merong sa Visayas region, of course sa Tagalog, and ilang part pa ng ating bansa. So yan ay mga lagay ng mga tobacco at ng mga apog para sa mama. So ako personally may mga ganun akong gamit para sa apog pag nagpapangapog kami. So ito ang isa sa mga artifact na gusto ko din, ang tipak ng Moonreal Stone o yung bato niya na kung saan meron ding baybayin. Ang pagkakaalala ko parang prayer ang nandito, same doon sa ritual pot ng Kalatagan pot. Pero hindi ko sigurado kasi marami ako nakikitang iba-ibang translation. Pero syempre may mga experts talaga na nag-aaral kung ano yung mga nakanundod doon. So yun naman nakikita nyo ngayon, iba't ibang gamit yan ng mga iba't ibang tribo. Basta marami dyan mga kagamitan na sa mga katutubong Filipino, sa mga kapatid natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito yung mga bulol. Ito naman ay isa din sa mga burial jar na gustong-gusto ko, yung maitom jar. So may ginawa ako actually inspired na jar, kaya lang nasira na siya. Kaya nung pagbisita ko nito, na-realize ko na kailangan kong gumawa ng bago pala dahil nawala na yon. Tapos inisip ko din na baka itong manunggol jar ang gawin ko. So manunggol jar nga ba to? Yung may bangka sa ibabaw naman na may nagsasagawan. So, mahilig kasi akong gumawa ng art na replica ng ilang mga artifacts na nakuha. Parang nafe-feel ko na may connection din siya sa past. Tapos ito ang isa sa interesting kasi
dito maraming mga babaylanan spiritual tools na naka-display. So ito yung isa sa mga ilan sa ginagamit ng mga babaylan at iba pang tambalan, yung bote na may mga iba't ibang halamang gamot at iba't ibang mga nilalagay para maging isang parang magical potion, ganyan. So ito ay mukhang panagang ito. Meron kaming specific na ganito, kaya lang ito naman ay medyo may pagka-Christian na, kasi may napansin akong cross somewhere dun sa bote, tas may mga orasyon, so may pagka-LNK yung approach niya or yung lihim na karunungan. Pero meron ding way ng mga parang babaylan way na ginagawa na walang involvement ng anything about colonial beliefs. So pero almost the same yung mga ingredients. Actually may kulang pa dito, or at least baka iba yung concept ng bote na ginawa nila. So marami naman kasing way or maraming paraan, depende sa mga tambalan, babaylan, or mga nagpa-practice ng gantong bagay. So nakakatuwa nga kasi pati yung mga ganito i-display sa National Museum of Anthropology. By the way, maraming mga buildings, hindi ko kabisado yung ibang buildings, merong 2 or 3 pang buildings yata na museum, pero ito yung pinakagusto ko kasi dito na showcase yung mga charms, mga anting-anting, mga agimat, mga may kinalaman sa mga rituals, sa babaylan. So yan, ito yung iba't ibang charms or mga iba't ibang agimat at anting-anting na naka-display din. May mga ngipin ng mga hayop, may mga buhok ng mga hayop, may mga kawayan, mga kahoy. Yon. So may mga din, gamit pang bahay at pang agrikultura. Ayan. So bahay pang gamit pang bahay at agrikultura, nabubulol ako doon. At syempre mga gamit pang digma at mga gamit din ng mga ginagamit sa mga pang-araw-araw na gawain. So may mga kris, may mga sword or may mga kampilan. Tapos hindi mawawala syempre ang mga traditional instruments katulad ng agong na madalas din namin ginagamit sa aming personal na ceremony. At syempre ang pinakagusto ko sa lahat, ang kulintang. Basta pumunta kayo doon, promise, may enjoy nyo yung mga information na makukuha ninyo, lalo na kung nahihirapan kayong mag-start na alamin yung kultura ng ating pre-colonial spirituality or diwataan, kasi dito kayo may introduce sa mismong mukha ng nakaraan na may kinalaman sa spiritual beliefs ng ating mga ninuno. Yung mga nakikita nyo dyan, mga iba't ibang parang paraphernalia ito ng ritual. So may mga bagaybay na ginagamit din namin yan, familiar ako dyan sa mga nakalagay. May mga bagaybay, may mga yung mga samanay, may mga mamaon, mayroong kung ano-ano pa. So nakakatuwa lang kasi dinidisplay din nila dito sa National Museum. Hindi man ito nag-i-explain ng specific kung saan ginagamit fully, pero may makikita kayong mga information na makakatulong para sa panimula ng pagtuklas sa inyong mga interest sa pre-colonial spirituality. Tapos ito, isang uri ng manaog, kasi manaog ang tawag sa amin yan. Yung mga manaog kasi tao-tao sila. So kung isa nakikita nyo ngayon, isa yan sa mga manaog. So sa bahagi ng Mindanao, almost the same yung ganyan ng itsura ng mga manaog or mga tao-tao. Kung mapapansin naman natin sa mountain provinces, medyo iba naman yung approach ng kanilang tao-tao. So sa Mindanao, kadalasan sa mga katutubo sa Mindanao, ganun yung itsura niya. Iba-iba lang ng konti, may mga twist lang pero almost the same. Tapos ito naman yung mga iba't ibang tungkaling or mga bells or mga isinusuot sa bewang or sa katawan tuwing mayroong okasyon or may mga seremonya. So depende, no, marami kasing mga klase ng mga bells dito na pinapakita. At kung pupunta kayo dyan, malalaman ninyo kung anong meron dyan sa mga bells na yan. So madami kayo makikita. And I know na yung ilan sa inyong maaring hindi kayo madaling maka-access sa National Museum, baka kasi malayo ang city or province na kinaroroonan ninyo. But if may time kayo in the future, daan talaga kayo sa National Museum of Anthropology, kasi dyan talaga marami kayo makikita na may kinalaman sa animism or diwataan or pre-colonial spirituality. Siyempre hindi mo malalaman lahat dito sa National Museum, pero dito ka magkakaroon ng idea kung ano yung kultura, kung ano yung mga ginagamit ng mga ninuno natin sa kanilang spiritual practice,
at kung ano-ano pa yung mga itsura ng mga charms noon, yung mga agimat, yung mga talisman, ganyan, or mga anting-anting. Speaking of that, yung nakikita nyo ngayon, isang uri yan ng anting-anting na isinusuot sa kabayo or sa mga hayop. So kung mapapansin natin, pati ang mga hayop ay binibigyan ng protection. Yun. Mayroon akong ginagawang ganyang klaseng version na parang binabalon-balon yung mga charms sa paligid. Na-feature ko na yata dati dito yan, pero bala kong gumawa ulit ng bagong ganun para ilagay dito sa bahay. So baka mag-upload tayo ng ganyang klaseng video in the future. Pero ito specific sa hayop ito ha. Hindi ito para sa tao or hindi rin sa bahay. Pero yung ginagawa ko ay para sa bahay. Basta next time. So ayun lang, at pagkatapos nun dumaan kami sa isang tindahan ng napakadaming insenso, pero ayaw nila magpa-video, bawal daw, kaya short video lang nagawa ko, tinigil ko na. Hindi ko na rin i-mention kung saan to since ayaw din naman nilang magpa-video, di wag na nating i-mention. Pero yun lang, so hanggang dito lang ang pwede kong ma-video, ang daming insenso dyan. Ayun lang mga malaya, at sobrang ganda. Ito pa pala, isa yan sa mga gusto kong na-inspire akong gawin. Parang gusto kong i-preserve ang mga diwataan na plants or herbs at ilagay ko sa isang frame. So yan, picture ko lang naman yan. Maraming salamat mga malaya at mabuhay kayong lahat. Paalam sa ngayon. Bye-bye!